For today, i-discuss naman natin yung about sa expressions and conditions ni Power Automate. Expressions in Power Automate. An expression is a formula-like syntax used to manipulate, format, or evaluate data within your flows. It works similarly to Excel formulas or programming functions, allowing you to perform calculations, check conditions, format strings or dates, and more directly inside Flow Actions. Yun, Ilang. anong sabi pre? Siguro ano lang, simplest definition para sa akin. Siyempre kung IT tayo, yung expressions like a function, no? If nagpo-program ka. Pero sa mga IT related courses yung kinuha, expression is like built-in program na may certain function or certain task na ginagawa. Ayun, in a nutshell. Sige, next natin, conditions. A condition in Power Automate is a control structure used to evaluate one or more logical expressions, and then run different set of actions based on whether the result is true or false, much like an if then else statement in programming. Yun. So sa ating mga IT related course, sobrang dali siyang intindihan, no? If then else lang yung purpose niya. Pero kapag sa mga non-IT naman, it's like nagbibigay ka ng certain condition na if ma-fulfill niya yung yung condition na yon is gagawin niya yun or hindi niya gagawin, depende sa pagkaka-setup mo. Then meron din dito conditional loop. Yeah, if I'm not mistaken. Na gagawin niya yung certain condition. Gagawin niya yung certain task until ma-fulfill niya yung condition. Ayun, para madaling explain, pakita ko na lang, no. Next kasi is demo na agad, condition tsaka expression. So balik tayo sa malupit kong demo kahagabi. So ano lang, quick recap lang, no. So nagawa tayo ng trigger, which is manual trigger. Saka dalawang action, which is send email tsaka post message. So kahapon nag-set na rin ako dito ng dynamic content, no. So dynamic content nga is like parang variable din siya, wherein yung value niya or yung pagkaka-call sa kanya is magiging available lang depende dun sa mga naunang actions. For example, etong trigger na to, may content siyang input, no. So yung mga inputs na to is pwedeng gamitin as dynamic dynamic content. Tama ba? Dynamic variable ba tawag dito? Wala yung pangalan eh. Placeholder. Yeah, parang ganun. Pero alam ko dynamic something to eh, yung itong lightning bolt na yan. Ayan, so yun yung purpose niya. So click mo lang yan, tapos lalabas dito lahat ng mga available. Ito default na tong apat na to. Pero ito yung mga ginamit mo sa unang actions mo. So gawin nating medyo formal, no? Siguro gawin nating first name. Input your first name. Tapos yan. So first name, last name na lang yung input natin. So try natin gumawa ng expression. Yeah. So ang unang naisip ko pag gagawa ng expression is gawa muna tayo ng placeholder ng spill. Kasi for example, ganito, no, nakahiwalay yung spill nung email ko doon sa Teams ko. What if lumaki yung itong automation mo? So sobrang hassle ng palitan every time na may gusto kong i-update. For example, may certain string na gusto mong baguhin dito. So hassle 'yon. So ang usual na ginagawa ko is gumagamit ako ng either variable or compose. Itong dalawa. Si compose like a variable din siya, pero
pwede kang maglagay dito ng certain value, pero di mo na siya pwedeng baguhin sa mga succeeding na action mo. Unlike dito sa variable. Ayan. Ito kasi kapag nag-set ka dito, nag-initialize ka ng variable, ng value, pwede mo siyang mapalitan sa succeeding actions mo. So try mo natin si compose. So ang gagawin ko dito, copy paste ko muna to dito. Yan. Tapos copy balat. Ayan, copy. Then instead na nakalagay dito is yung ganyang kahaba, i-call ko na lang siya as dynamic content. Yan, itong compose, tapos may nakalagay dito outputs. Same dun sa Teams. Tapos save mo. Test muna natin before tayo sa expression. Manually. Wait lang. Hindi pala siya gagana kasi binago ko pala yung ano, no, yung input. Gagawin ko muna tong laman ng compose. Then, tama na itong una. Itong pangalawa na lang, last name. Yan. Save ko ulit. Then, test manually. Sign in. Then, Clem Roberts. Yan, for example. Ayan, okay naman. Successful siya. Ayan, so kumagat naman siya, no? Yan, ang pangat nandito wala siyang new line. So need ko paaralin paano palabasin yung new line dito sa compose. So check natin. Automatic na lang para mabilis. Para makapture niya yung previous na inputs natin. Yun. So nakuha naman niya yung ano, yung target kong palabasin na full name. So itong concatenate, ayan, yung concat kanina, napagdugtong naman niya yung dalawang pangalan. So nauna yung surname before yung first name. Then sa Teams naman, yung sa Vegemite, yes, same lang sila. Kung naka-open sa inyo yung Vegemite, no? Python na rin pala. Ayan, so nakuha niya. Tama yung break line. Ayan, so next natin, so yun yung sample expression. So maraming expression na pwedeng gamitin, hindi lang yung basic na concat. Then try natin naman si, ano yung kanina? Si conditions. Ayan. So conditions is like an if-else, diba, sa programming. So given na ano, actually pwede si compose, pero gamitin natin si variable na lang. Let's say tayo. Variable yun. Variable. Mami. Nakasave lang one. Name is required. Ano magpasulat? Increment variable, lineage bar. Set lagi simula eh. Ano arte nitong ano? Pwede dito. Favorite support. Bago na. Track properties.
What? Hindi, record siya eh. Kaya nga lang. Refresh muna natin. Variable. Yun. So may time talagang tinatopak si Power Automate. I-save nyo lang tapos restart nyo. Ayan. So for example, favorite support na naisip ko. So like any variable naman to. So tagalin ko lang to para mag-camel case tayo. Ayan. So pwede ka mamili ng different types ng variable mo. Kung boolean, yung true or false, integer kung number, then etc. So gamit tayo ng string for example, no. So for favorite support for example, try natin si Alina. Ayan. Ito pala, so pag medyo lumaki yung ano nyo, or kahit hindi pa malaki yung automation nyo, may kita habit na baguhin nyo itong itong action name. Kasi kapag ginagamit nyo siya paulit-ulit, for example, parehas variable yung ginagamit nyo, nakalito siya. Kasi mangyayari parang variable 1, variable 2. So, pwede nyo gamitin yung din, pangalan ng variable na gagamitin nyo. Ayan. For example, gamit tayo ng condition. So, may dalawang condition dito, alam ko eh. Ayan. Ito yung usual na condition, no? Yung true or false. Yan, or trolls, yeah. So, dito medyo nakakalito siya. Nung unang nag-aral ako ng automate. Kasi, ang gulo eh. So, parang end, tas dalawa yung dito. Yung pala, ang purpose na lang nito, ito yung default. Basta exact yung value mo dito. For example, gamit tayo ng dynamic content ulit. Then, itong favorite support, no? So, ito yung sample ko kanina, kung hindi siya, hindi. Not variables pa rin. Anyways, favorite support, tas equal to Alina, for example. Yan. Ang gagawin niya, for example, ilipat ko na lang ito. Send siya ng email. And kapag hindi, send siya Teams. Yan. So, pwede yung gawin yun, drag and drop lang. Yan. So, pwede kayong mag-add dito, for example, ng new item. Kung dalawa yung variables na gusto gamitin. Kung multiple validations, pwede rin naman. Tsaka pwede kang gumamit ng or. So, for example, either or sa dalawang value, yung ma-fulfill or condition rather. So, pwede rin. So, given na ang value ko dito is Alina, so dapat it will set as true kasi Alina yung value dito. So, isang item pa pala, for example, gagamit ka ng mga integers, yung mga numbers. Ito kasi yung mga variable composed na to, ang tanda ko dito, ang default niya is string. So, need nyo pa siyang i-convert to value. Parang ganun. So, merong dito function. Then, hanapin nyo na lang. Like, value ba yun? To int, mga ganun. So, may ganun eh. Value. Parang ganito pero hindi ganyan yun eh. Ayan. Yung pang-convert ng ng data types. Ayan. So, doon muna tayo sa basic na string. So, yan. Tapos, make sure na walang space kasi hindi siya magtutugma. So, are not valid. Ayun, yun yung tinuturo kanina. Dapat kasi ito, may white space. Ano yung may white space dito? Ano naman ah? The name cannot end with white space character or a period character. The favorite support. Ito may space nga. Saan yun? Ito.
Ulitin natin. Ayan, so ingat sa mga ganun, no? So kita naman dito yung error. For example, may space yung ano ko, yung variable name. Yan, so goods naman siya, successful yung validation. Then same kanina na lang yung inputs natin, pointing automatic. So dapat siya ay mag-true. Yan, so nag-true siya. So ito yung palatandaan na dito siya napunta, no? Ibig sabihin true yung condition mo. So try naman nating i-false siya, no? So dapat dito siya mapupunta sa sa Teams. Edit ulit natin. Favorite support, for example, sino ba pwede? Si Cuba. Save lang natin. Then automatic. So dapat yung check mark is mapupunta naman dito sa false. Yun. So ganoon lang kasimple yung condition na to. Check pa siya. So I think okay na yun. Yan. So try naman natin yung isang condition, mabilis lang. Though rarely ko siyang nagamit. Ito na yun. Edit muna tayo. Add tayo dito ng condition na isa. Itong do until. Yan. So ito yung pang spam, no? For example, same kanina yung condition siguro. Ito pala, pero may copy paste yung yung action. So right click, tapos right click sa plus, then add action. Paste pala. Paste, yan. So same sila na content. So isa pa pala, pwede nyong i-delete to. So be careful na lang kasi pag dinelete mo to, lahat ng mga child niya, action is delete din. Yan, so nawala na yung isang condition na action. So ito do until, gagawin niya tong actions na to until ma-fulfill niya yung condition. So for example, yung condition natin ulit is, for example, itong favorite support is equal to Cuba. Ang gagawin niya is ito. So ito may naman, may default na limit si Power Automate. Para hindi mag-spam, no? Pero 60 spamming pala yung 60. Ito yung 5 count na gagawin. Ito yung timeout. Ito yung oras, no? So until 1 hour siyang magta-time out. So either or sa dalawa. So gawin 5 na lang yung count para hindi siya mag-spam tsaka di matagal. Then, so ang in-expect ko dito, favorite support is equal to Cuba. So lagi siyang magra-run. Tama ba? Do until. Mali pala. Magra-run siya isang beses lang. Kung tama yung pagkatanda ko dito. Then titigil na yung itong loop kasi na-fulfill na yung yung condition kasi Cuba rin yung nakalagay dito. Save ko lang tapos ayan, so okay naman siya, walang error. Then run natin yung test. Ayan. So lalabas din dito kung ilan beses siyang nag-run eh. So ito 1 of 1, ibig sabihin once lang siya nag-run, no? So confirmation siya na once lang siya nag-trigger, na-fulfill agad yung condition. Try naman nating maliin yung yung condition. Gawin natin si Alina ulit. So mag-false na to, no? So ang mangyayari dito, ang expectation is magra-run to 5 times. So kung gusto mong spamin, for example, gusto mong spamin si Clem or si Pete, pero mo gamitin to, tapos baguhin mo na lang yung yung sender. Ayan, pwede rin. Tapos
Yeah. So iwas tayo sa ganito kasi may tinatawag sa programming na infinite loop. Ayun. Though sa Power Automate may gantong may gantong validation na nilagay just to handle such infinite loop. Yan. So try ko lang, dapat save, then test automatic. Yan. So mangyayari dito, 5 times dapat siyang magti-trigger. Ayan. So ito yung indication na 5 times siya nag-trigger, no? And so maraming pa purpose itong function. For example, naka-array yung mo, yung actions na previously. So may time na automatic siyang gagawa ng ganito. Ayan, depende sa target mo na gawin. Ayun, so far ito lang yung expression and conditions and yung dynamic content kanina. So marami pa kayong pwedeng gamitin doon or panggamitan. Ayun.